Okay, so if you have your Bible with you, pakibukas po sa Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5. At the present, andun po tayo sa verse 30. So I'll be reading from verse 30, Ephesians 5:30. Because we are members of his body, for this reason a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife, and the two shall become one flesh. This mystery is great, but I am speaking with reference to Christ in the church. Nevertheless, each individual among you also is to love his own wife, even as himself, and the wife must see to it that she respects her husbands. So, hindi po ito kasal, Baka sabihin niyo, kasal ba? So, sa ating pong lesson is under the book of Ephesians from chapter 5 hanggang sa chapter 6, we are looking at the topic of imitating Christ or imitating God. Imitating God. That is chapter 5 verse 1 na kung saan, therefore be imitators of God or be mimickers of God. Yung word na imitator there is mimic, gaya-gaya. So doon po tayo magaling na mga Pinoy, gaya-gaya. Kung ano yung uso sa States, yun din yung ginagaya natin. Pero sa tayong pong mga Kristiyano, ang sinabi po dito sa atin ay sinong gayain natin, walang iba kundi ang Diyos. So sa paggaya or pag-mimic sa ating Diyos sa chapter 5 na ito from verse 22 to chapter 6 verse 9 ay makikita po natin dito yung submission within sa loob po ng tahanan. At nakita po natin sa mga bisita po natin is walking in submission in the Christian household. Ito po yung pinakamahirap na parte sa buhay ng isang mananampalataya. Sabi nga, why? Kasi alam mo lahat, pati yung kung ilang puting buhok ng asawa mo, alam mo yan. You know his and her weaknesses. Kaya mahirap po yung submission. Pero bilang isang mananampalataya, mimicking God, yun po yung nabigay na kautusan sa bawat isa sa atin. Kaya there is no option. That is an imperative. Kaya kailangan po natin gawin. So, nakita po natin from verses 22 to 24, the submission of the wife to her husband. Hindi po ito nakabasis kung gaano kagwapo yung asawa, kung ano yung status ng asawa, kung ano yung pinag-aralan ng asawa. The wife's submission to her husband is as to Christ. Kung gaano yung asawang babae, mahal niya si Kristo, o kung gaano siya nagpapasakop kay Kristo, ganun din po yung pagpapasakop niya sa kanyang asawang lalaki, regardless kung unbeliever man yan o believer. Pero pag sinabing inom ka ng alak at magpakalasing ka, wag naman po. Sasabihin, wag mo pakainin yung anak mo, wag naman po. We have the limit. Kung yung submission na ito, sabi po, ask to the Lord. So alam po natin, ask to the Lord, go back to the scripture, ano ba yung pwedeng natin gawin at hindi po pwedeng gawin. At saka, nakita po natin from verses 25 to 33 is the submission of the husband to Christ. So if the woman or the wife submit herself to the husband also submit himself to Christ. Ito po yung mas mahirap. Kasi hindi na po tao. Sa Diyos na po meron yung submission. So dito po tayo sa lesson na ito, the submission of the husband to Christ. At sa other part of the subject is from verses 1 to 4 ng chapter 6, the submission of the children to their parents, and then 5 to 9, the submission of the slaves to their earthly masters. Pero sa ating present study, ay dito po tayo sa verse 30 sa ngayon. Bakit nga ba sabi na si Kristo, labis yung kanyang pagmamahal, pag-aaruga sa iglesia? Ba't naman napunta dun, Pastor? Di ba yung pinag-aaralan natin is the husband submission to Christ? Opo. Pero, kung titignan po natin,
Yung model po kasi na nabigay sa atin in all this kind of submission is the submission of the church to Christ, the submission of Christ to the Father, and then the love of Christ for the church. Yun po yung modelo natin sa submission na ito at sa pag-iibigan na ito. Kaya, so dito, sa previous verses kasi, sabi, walang sino mang tao na di na mahal yung kanyang katawan. For no one ever hated his own flesh. Ewan ko sa inyo kung meron yung time na talagang kinasusuklaman nyo yung sarili. Siguro pag nakatingin kayo sa mirror on the wall at may nakita kayo na hindi maganda, sabi nyo, ba't kasi ganito ang katawan ko? But, regardless of that, sabi po sa salita ng Diyos, never in the history of mankind, may isang tao na kinasusuklaman niya ang kanyang sarili. Instead, ano ang kanyang ginagawa? He nourishes and cherishes it. Talagang pinapakain, inaalagaan, iniingatan. He keeps it warm. Sabi natin, keeping it warm means may buhay. As Christ also does the church. So, it always go back there. Kaya kung titignan po natin yung previous lesson natin, as to the Lord, as Christ loved the church, as starting from verse 22, makikita nyo dun yung mga comparison. So, sa present verse, bakit nga ba si Kristo inaalagaan niya yung kanyang sarili or kanyang iglesia? Sabi po, because we are members of His body. Because we are members of His body. Bahagi tayo ng katawan ni Kristo. Walang isang mananampalataya na hindi bahagi sa katawan ni Kristo. Regardless of your status. Mayaman ka, may pinag-aralan. Sabi po dito ni Apostle Paul, as led by the Holy Spirit, sabi niya, we are. Ginamit po niya yung first person plural na we. Tapos, yung present active, indicative na I, me, or are. Ibig sabihin nun, lahat po tayo kasama dito. So we are, ito po sabi nga natin na first plural, it conveys the idea na si Apostle Paul, ay sinabi niya, lahat po tayo kasama dito. In the present active na verb na are, ay pinapakita dito that we are continually. Ito yung ongoing na status natin. We are members of His body. Kaya kung may, sabi nga natin kanina, kung dumadaan ka sa tribulation at nagtampo ka sa Diyos, huwag kang mahiya na babalik. Kasi, kahit nagtampo ka sa Diyos, bahagi ka pa rin ng kanyang katawan. Kasi nga, yung present tense, it does not suggest na pag ang isang mananampalataya ay nagkaroon ng problema, nagkasala, kung ano man ang kanyang dinaanan na pagsubok, natanggal na siya sa listahan. Hindi po. Andun pa rin siya. He is still member of the body of Christ. Kaya nga, yung paggamit ni Apostle Paul sa first person plural, na sabi niya, we are, at alam po natin ang sulat ng mga ito is circular noon, Pag binasa nila sa Ephesus, pag natapos sila doon, yung sulat ng Ephesus, pupunta dyan sa Philippi, pupunta sa Thessalonica, it is a circular letter. Kaya binabasa nila lahat. So,
Kung titignan natin, sino ba kasi yung mga kasali ng we are na ito? Ay, kung pupunta ka sa Thessalonica, sa 1 Thessalonians 5:14, anong sabi doon? Meron yung mga insubordinate, meron na yung mga pasaway na Kristiyano. Hindi po lahat ng mga Kristiyano ay masunurin. Meron po yung mga pasaway. Kayo. Ano kayo? Pasaway, masunurin. Minsan, kahit nga gusto ko na palaging masunurin, minsan pasaway pa din. Meron yung mga faint-hearted. Ano ba yung mga faint-hearted na Kristiyano? Itong mga faint-hearted na Kristiyano, ito yung mga maninipis ng balat. Pag may napakinggan sila na ayaw nila sa pulpito, hindi na sila mag-church sa susunod na linggo. Itong mga faint-hearted, ito nga yung mga klase ng tao na according to them, or to the scholars, these are the people na kung may napakinggan sila na masamang kwento patungkol sa kanila, they tend to commit suicide. So meron yung mga faint-hearted na Kristiyano. At itong mga weak, meron yung mga weak Christians. Kasama pa rin sila sa we are. Ano bang mga katangian ng mga weak na ito? Ito yung mga bago ng mga pananampalataya. Ang palaging tinitignan ay kung ano yung ginagawa ng mga naunang Kristiyano. At pag may nakita na mali na ginawa, ay, ganun pala ang Kristiyano. Kasi ngayong pananampalataya nila nakabasik sa tao, hindi sa Diyos. Pero sabi ni Pablo, we are members. Sino pa? Punta ka ng Corinthian Church. Sino ba yung mga taga-Korinto? 1 Corinthians chapter 3, verse 3. Sabi ni Pablo, are you not fleshly? Sa King James, are you not carnal? Bakit nga tinawag sila na carnal? There is division in the church. Sabi ng iba, kami si Pablo. Yung iba, si Pedro. Kami si Kristo. Masigurado yun. Hindi lang po division. Ang dami pong problema ng Corinthian Church. Actually, if you are going to read Corinthian Church, there are about more than 10 problems that was addressed in the letter of the 1 Corinthians. Pero kasama po sila sa we are. Including po yung isang lalaki na kinasama niya yung asawa ng kanyang ama. Or yung kanyang stepmother. Ang magandang balita doon, yung tao na yon, when he was reproved, repented. Kaya, we are. Sa mga Galatians, anong katangian ng mga Galatians? You foolish Galatians! Mga mangmang nagtaga-Galatia. Why? You started in the spirit and now you continue in the flesh. So, kung titignan po natin, yung first person plural na we, and then, the present active indicative na we are, or I, me, ay pinapakita po nito na lahat po tayo ay kasama sa katawan ni Kristo. Regardless kung ano man yung status po natin, kung ano man yung pinagdadaanan natin, kasama po tayo doon. Pero again, hindi po yung lisensya para to live in sin, para mabuhay sa kasalanan. Kasi kung sino man ang, sabi nga sa nabasa natin sa kanina sa Timothy, let all those who name the name of Christ depart from iniquity. Kaya sa makakaya po natin ay we live a life that we imitate God. So, we are members.
members, literally part of the body. Or figuratively, an organic part of a larger group. So, members in the context, ay pinapakita po dito yung mga mananampalataya who by God's or by sovereign design were permanently, intricately, and inseparably joined together by God as one body of Christ. So, itong mga members, ito po yung mga mananampalataya who were permanently. Ang isang mananampalataya ay we are designed by God to be a permanent member of the body of Christ. Hindi po temporary. Na kung saan, kung gusto niya natanggalin tayo, tatanggalin. Pag ganun po yung ginawa ng Diyos, hindi na siya po Diyos. At saka yung work ni Christ sa cross ay wala ng silbi. Why? Because wala na po yung permanency na sinasabi. So we were permanently included in the body of Christ. We are intricately. Ito yung intricate. Ibig sabihin, talagang hindi mo minsan maintindihan kung paano kung natin yung term na diyan, nagrigat mo't nga rumorti pa nun natin. Basta, we are intertwined as members of the body of Christ. Intricately talaga, hindi mo lubos maintindihan kung paano ginawa ng Diyos yan. Pero talagang ganun na. Bakit sabi na intricately minsan hindi mo just look at your wife, mga kasamang asawang lalaki. Have you ever come to your mind na tinanong sa isipan mo, ba't pa ito yung napangasawa ko? O yung mga asawang babae, pag tinitingnan niyo yung asawa niyong lalaki, ba't ito yung asawa ko? Pero that is God's design. Na minsan talaga hindi po natin maintindihan. Sabi, members means we are inseparably joined together by God. So members refers to every member of the body of Christ. Regardless kung ano man yung persuasion na meron ka. Calvinist ka man o Arminian. Ang mahalaga, we are saved by grace and by grace alone. Yan naman na. So every members refers to every Christians. Now we are members or we are, sabi doon, we are a very important part in the body of Christ. Mahalaga po ang bawat isa sa atin sa katawan ni Kristo. Kaya kung titingnan niyo, you will go back to 1 Corinthians chapter 12, Romans chapter 12, makikita po natin doon kung gaano kahalaga ang bawat isang mananampalataya. We have our God-given role to do sa loob ng iglesia. Sabi doon, hindi po lahat ay ulo, hindi po lahat ay kamay, hindi po lahat ay paa. Just imagine a body na ulo lang. Nakakita kayo ng ulo na katawan? Aswang? Pati ngayong aswang, half body. So, we are important members of the body of Christ. And mind you, sabi nga, Christians are reciprocally interconnected and interdependent of one another. We are interconnected. Kasi nga katawan, isipin nyo yung kamay na nahiwalay sa katawan Parte na ba yung katawan yun? Hindi na. So we are interconnected. So lahat po ng mga Kristiyano ay sama-sama po tayo sa isang katawan ni Kristo of whom He is the head. Siya yung ulo.
Pero huwag po nating sabihin na kung siya ay galing sa Armenian, hindi na siya Kristiyano. Lahat po tayo, we need to grow in our theology. We need to grow sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi nila sa akin ba't ka pa pupunta sa church niya ni Armenian niya? I started as an Armenian, sabi ni R.C. Sproul. Hindi, kalimutan ko yung sinabi niya. But for me, I started as an Armenian. I fear that I may lose my salvation. Meron namang mga time na talagang sabi ko, wala na ata ako, hindi na ata ako Kristiyano. Pero, kung titignan natin ang salita ng Diyos, once a member of the body of Christ is always a member. Regardless kung ano yung paglakad natin. Kung lumakad ka na naayon sa laman, hintayin mo yung disiplina ng Ama. If you walk in obedience, there is favor from the Lord. Ganyan lang yan. So, we are members, so we are reciprocally, ibig sabihin, we support each other. We do not criticize and we do not destroy each other. Na ganun po yung nangyayari sa iglesia sa ngayon. Pero hindi po yun ang galing sa Diyos. Bagamat we are all members in the body of Christ, there is murmurings, there is disputings na nakikita po natin, and sometimes we join that problem. So instead of supporting, yun nga ang nangyayari. So, members of His body, ibig sabihin, we reciprocally are interconnected. Talagang we cannot be separated. You separate and it will have a problem. So, makita po natin that members of His body kasi it goes beyond the mere human fellowship. Yung pangalan po ng mga churches sa ngayon, ganito, Crossroad Gospel Church, that is a mere human name. Baptist, pangalan ng tao yan, si John the Baptist. Nazarene, yan. Free believers. That is the world that is created by Christian. Naging wool ng mga pangalan na yun. That is a mere human fellowship. Members of His body, ang pinag-uusapan po dito, it goes beyond that sphere. Na sinasabi dito, members, we share, we are identified in Christ. Kaya nga po mga kapatid, ito po yung kailangan natin makita, that although it is mahalaga to be a member of a certain local church, kailangan po natin palawakin yung isipan natin beyond the four corners of our local church. That there are other Christians, there are other members of the body of Christ outside the four corners of our local church. Na kung makasalamuhan natin po sila sa mga daan, we should regard them as part of the members of the body of Christ. Sabi nga dito, members of His body. Of His body. Actually, kung babasahin po natin dito, sabi po, to sumatos auto. Or, meron po yung definite article before the body that belongs to Him. So, the body, definite article siya, ibig sabihin, there is only one body of Christ. Hindi po ang daming katawan ni Kristo. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na ang mga Baptist ay isang katawan ni Kristo. Ang mga Nazarene ay isang katawan ni Kristo. Ang mga Wesleyans ay isang katawan ni Kristo. Ang mga Free Believers, ang dami ng katawan. So, ang pinag-uusapan po dito mga kapatid, there is only one body.
And that is His body. Hindi po natin katawan. It belongs to Him and to Him alone. Kaya nga po minsan sa akin sa akin lang naman. Sinasabi nila, ay, apay membrom diyay. Medyo agkin tayo gak. Wala po akong katawan. Kasama po ako sa katawan ni Kristo. She is a member or he is a member of the body of Christ. Although I am his pastor by spiritual gift, but we both belong in the body of Christ as members. Yun po yung katotohanan. Bagamat ako ay pastor, it does not exclude me from being a member. Hindi po ako yung ulo. Baka sabihin niyo, ay, siya yung ulo. Hindi. We are members of His body. Kaya nga po mga kapatid, makikita po natin dito, why did God so use this example in the relationship of the husband and the wife? Na dito po pinakita sa atin na if the church are members of the body of Christ, we are one. And so with the husband and the wife. Kaya nga ito po yung example na nabigay. Kaya sa mga asawang lalaki, pag tinitignan nyo yung asawa niyong babae, just always bear in mind, ay katawan po yun. Okay. Sa 31, for this reason shall a man leave his father and mother and shall be joined to his wife, and the two shall become one flesh. So now, the Holy Spirit, sa pamamagitan ni Apostle Paul, ay kinote niya yung Genesis 2:24. Na pinakita po dito, the unchanging divine order of marriage from the beginning. It predates the fall. Bago pa magkaroon ng fall, andun na po yung Genesis 2:24. Kung titignan natin, mankind may have evolved in all fields, from agricultural, cultural, industrial, ano pa doon, technological. Andito na ngayon tayo sa digital age, even theological. Gumaling na ang mga tao. Marami nang nagsasabi na sila ang si Kristo. We have Christ in the Philippines. But, kung titignan po natin, sabi ng Diyos, the divine order of marriage never change. Hindi po siya nagbago. Bagamat meron yung mga ginawa ng mga tao na modification, sa anong kadahilanan? Sabi ni Kristo sa Matthew chapter 9 verse 7, because of the hardness of your heart. That Moses, Moses allowed divorce, not God. Because of the hardness of your heart. Kaya nagkaroon ng modification. But the truth of the matter is, hindi pa po nagbago. The divine order of marriage is one woman, one man, one woman. So, the quote is this, sabi niya, for this reason, a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife. For this reason. Or on the account of this, ano to? The Christian marriage is patterned after the relationship of Christ in the church. Kaya kung magka-problema po kayo ng marriage, look at the relationship of Christ in the church. Sa mga asawang babae, look at the submission of the church to Christ. Sa mga asawang lalaki, ang tingnan po natin how Christ loved the church. And always bear in mind, ang nagamit po doon na
love ay agape. Hindi po siya philia, hindi po eros. Agape. Selfless, sacrificial, and unconditional love. So for this reason, a man shall live, may tatlong bagay na gagawin ng isang asawang lalaki. Una, iwanan niya ang kanyang tatay at nanay, makisama sa kanyang asawa, and the two shall become one flesh. So alam ko na sa mga may asawa na, ewan ko kung ito yung naibahagi sa ating mga kasal, na mensahe, pero tignan natin. Pero pag walang mensahe, ito na yung mensahe. So sa mga asawang lalaki, anong nabigay dito? He shall live. Live. Ibig sabihin, iwanan. Simple lang yun, iwanan. Active voice, talagang siya gagawa. Hindi po siya napilit. And it is indicative, it is a mood of reality. Hindi po siya option na pwede niyang hindi gawin. Gagawin. So he shall leave his father and mother. So makita po natin dito yung gracious domestic transition in marriage. So makita po natin dito, ano yung instruction sa asawang lalaki? Iwanan mo ang iyong nanay at tatay. Pero sa ating mga Pilipino, na kung saan medyo uso yung extended family. Actually, even the Hudyo. Yung mga Hudyo, extended family. Pero, ang kanilang ginagawa, yung amang lalaki ng mga Hudyo, kasi yung bahay nila compound. Kaya kung ito yung bahay ng amang lalaki, kung yung anak na lalaki ay makikipag-asawa, gagawa siya ng bahay doon sa harap. Parang ganun din. Pero, iwanan niya yung bahay ng kanyang tatay. At doon siya titira. So, he shall live. Talang iwanan niya. Ano bang gustong ipakita nito? Leaving his father and mother, ibig sabihin, iiwanan niya ang paternal priority and responsibility. Kasi ang anak na lalaki, alam po natin na ano yung responsibility niya? To care for the mother and the father. Kadalasan sa kanilang nakasalalay yun. And then, pangalawa, iiwanan niya yung familial bonds and loyalty. At ano ang kanyang gagawin? Makikisama siya sa kanyang asawang babae. So, shall be joined. Yung word na shall be joined is the Greek word proskalo. Proskalo, ibig sabihin, to glue together. Iragbim. Tapno may sada. So, yun po yung word na nagamit eh. You shall be glued together. At ito po is nasa passive voice, ibig sabihin, hindi po tayo yung maguglo ng ating sarili. Ang Diyos po. So, the marriage of a husband and a wife was glued together by God. So, no, dati sa ludsod mo, kani asawam, agsubli ka kani Apo Diyos, apay Apo Diyos nga, inglom gamin siya kitideto nga tao. Yun. Anyati sungbat na. Go back to the previous verses. Wives, submit to your husband as the church submit to Christ. Husband, love your wives as Christ loves the church. Anong sagot mo? Wala. So, the husband shall be joined. So, makita natin yung word na shall be joined. If it is to glue together, pinapakita nito yung permanent and indissoluble divine design of marriage. If it is glued together, at paghiwalayin mo ang mga bagay na yon that was glued together, anong mangyayari? Masisira. There will be mark
of destruction. Kaya kung titignan po natin yung mga naghiwalay na mag-asawa, there is a mar of destruction. Masakit na tignan. But anyway, we believe by the graciousness of our Lord na He restores those who are His. Bagamat the marriage is not restored, but then, yung mga tao, it was restored to Him. You know? So, you shall be joined together. Glowed. So, yung mga mag-asawa, you are God-glowed together. God-glowed together. And the two shall become one flesh. So, kung titingnan po natin, sabi ko kanina, yung glowed together, passive siya. Ibig sabihin, ang Diyos ang gumawa. Pero, the two shall become one, middle voice. Middle voice, ibig sabihin, yung mag-asawa ang gumawa ng desisyon. Nagrigat mo't nga maawatan dito, Pastor. Kung nga ni Apo Diyos ng iglo, tatama na niya. Kung naman nga isudar nagdesisyon. Kaya na nga ipagita that even in marriage, God allowed our decisions. So middle voice, ibig sabihin na yung resulta ng action natin ay babalik sa atin din. Kaya minsan sa buhay po natin na mas lalo na kayo na mga young people, there are a lot of commands in the scripture regarding marriage. At nawa po, nabasa nyo na. Para sa darating na panahon, wag niyong sabihin na, wala kasi akong narinig. Kasi kung titingnan ninyo, the joint together is nasa middle voice. Ibig sabihin yung decision nyo to join with your husband or your wife, ibabalik din sa inyo. That's the reality. Kasi ito is middle indicative. Indicative means it is a mode of reality. But anyway, you shall become one flesh. One flesh means na you now function as a single unit emotionally, spiritually, physically. Hindi lang po sa sexual relationship. Sexual relationship is just for the flesh. But marriage goes beyond that. Kaya, it is a challenge for each one of us. Alam ko na hindi po lahat ng mga asawa natin is believer. Alam po natin yan. But then, meron po tayong mga napakinggan na kwento, nabasa na kwento, that through the lives of their spouse, naging mananampalataya ang kanyang asawa. That through, sabi nga ni Pedro, that through your chaste lives, na kanilang tinitignan every day in and day out, magtatanong sila, ba't ganon yung buhay ng asawa ko? And they will come to know the Savior. Kaya challenge po sa bawat isa sa atin, hindi lang po sa mga unbeliever yung asawa, lahat po sa atin. Kaya nga nabigay po to Kasi marriage in this world is never perfect. Kaya we were given the pattern to model our marriage upon. And that is the relationship of Christ in the church. Kaya, ayun po, may God help us. Kaya sabi, sa Matthew chapter 9, verse 5 and 6, and it said, for this reason, a man shall leave his father and mother, and shall be joined to his wife, and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let no man separate. Ti pinagsina ti Dios, haan nga pagtipunan, iti tao. Maligaya. Ti pinagtipon ti Dios,
Han nga pagsinaan iti tao. Father God, we thank you for your words na aming binasa at pinag-aralan sa umagang ito. Kami po ay nagpapasalamat because we know that this is a reminder for each one of us na we continually model our marriages sa relasyon ng aming Panginoong Hesus at sa Iglesia. And Father, we pray that sa mga asawang babae, may continue to enable them to submit to their husbands, and to us husbands, enable us to continually love our wives in agape. So Father, we pray that you bless your word, that it may continue to encourage us and build us, imitating God as our God alone. In Christ's name we pray. Amen.